Lagyan naman natin ng energy. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! I-attract naman natin ang anointing of blessing. Amen? Kapag ganado po tayo na sinasalubong natin ang pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat ang Diyos, it will attract the anointing of blessing. Amen? Kapag ka nga may binigay ka sa tao at tigas ng pasalamat ito, talaga namang nasisiyahan ka, di ba? Hindi mo naman talaga gustong sumikat lang o ibalik sa'yo yung pasasalamat minsan. Pero nakatutuwa na kapag may ginawan ka ng mabuti, binabalikan ka ng pasasalamat. Amen. Salamat po sa nagugwapuhan at isang napakagandang keyboardista na ating mga musician. Makakaupo na po kayo. Praise God. Kamusta po kayo? Katamlay. Ko. Sabihin po natin, mas mabuti kesa dati. Walang nagpatuloy sa Diyos na lalong naging malala ang sitwasyon. Amen. Sapagkat ang pinakatamang naging desisyon natin sa buhay natin, nako, talaga namang, summa cum laude ka doon, sa desisyong yon, ay nang ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Bagamat may testing, may suffering, pero grabe naman ang pagsama ng Diyos. Hindi po natatapos ang ating pong pag-aaral. Ito yata yung isang napakaganda. No? Marami naman, lahat naman ng mensahe magaganda. Pero ito po yung talagang gusto at nais ng Diyos na makita sa tuwing tayo'y nakikinig ng Kanyang salita. Lalo na ang tinuturo, it's all about imitate Christ. Everybody say, imitate Christ. Nasa revival po tayo, ha? Nasa revival po tayo. Kaya kung napapansin mo, revival, a call to imitate Christ. Buwan-buwan, iba-iba po ang ating tema. Kaya po kahit saan kayo magpunta na JIL, ito po yung topic. Iba-iba nga lang po ang mensahe, pero ito ay nanunungkol o pinanutungkulan ang patungkol sa imitate Christ. Kaya naniniwala po ako, hindi ito pananadya. Kapag ka po nakarinig kayo ng mensahe na parang sinasadya nitong pastor na to, pinariringgan ako, abay magpasalamat tayo kung tinatamaan ka, napapakinggan mo, at naaaray ka, sapagkat yon ang pinakamabisang salita na nauukol sa buhay ng bawat isa. Amen. Ang sugat depende po sa gamot eh. Ang antibiotic may pangmalakasan, di ba? Sabi nung iba, ang lakas na ng antibiotic na ginamit ko sa iyo, pero malupit pa rin yung virus na yan. O, di ba? Kapag may virus at bakterya na ang ating katawan at nagiging sanhe para magkaroon ng sakit, sabi nga ni Ate Toby kanina, ang pagbabago daw po'y nagaganap internal, hindi external. Kapag naganap iyon sa internal, it will manifest in external. Kaya hindi ko mo okay ka external, hindi ay okay ang internal mo. Miya-miya, darating ang panahon, magkakaroon na po ito ng manifestation. Amen? Maaring magaling ka magtago external, pero may internal ka na pala. Kaya nga yung mga artiste, sabi natin artista, maa-arty. O, di ba? Ang galing nilang umarty. Dami na nilang problema, pero kapag ang pelikula ay nakakatawa, grabe, hindi mo mababanaagang sila ay may problema. Pero tayo mga Kristiyano, hindi natin kailangan umarty. Maging ma-arty. Kasi dapat genuine, totoo, na nararamdaman mong sa kabila ng gipit ka, walang-wala ka na, may pagsubok ka, pero masaya ka pa rin, maligaya ka pa rin. Naalala ko yung ate ko, namatayan ng anak. Kinulong ko siya sa CR. Sabi ko, ate, hindi masamang umiyak. Go. Sabi niya, hindi ako maiyak sa ngayon. Siguro mamaya, bukas sa makalawa. Basta nararamdaman ko lang, hawak ng Diyos ang puso ko. Alam kong hindi biro ito, Diwani, ang mamatayan ng anak. Sa ngayon, hawak ng Diyos ang puso ko. Sa mga susunod na panahon ng buhay ko, ang dalangin ko, huwag bitawan ng Diyos ang puso ko. Sana ganun ang panalangin natin. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, nawahawak ng Diyos ang ating mga puso para hindi tayo maligaw ng ating nararamdaman. Amen? Amen. Praise God. At dahil kayo ay mabuti kaysa dati, mas pagbubutihin ng Diyos ngayon ang buhay natin. Dati pa rin, mula po nung first Sunday ng ating buwan ng Hunyo, ito pa rin ang topic. It's all about imitate Christ. Pero ang ating sermon title, it's all about reflecting the image of Christ. Everybody say, reflecting
the image of Christ. Philippians chapter 3 verse 10 to 11 says, "And I continually long to know the wonders of Jesus and to experience the overflowing power of His resurrection working in me. I will be one with Him in His sufferings and become like Him in His death. Only then will I be able to experience complete oneness with Him in His resurrection from the realm of death." The Lord will bless the reading of this passage. Grabe naman si Apostle Pablo, no? Grabe. Grabe yung kanyang tinuran. Grabe yung kanyang ninanais. Grabe yung kanyang ninanasa. No, ang makatulad, maranasan, ang nag-uumapaw na kapangyarihan ng Panginoon. Maging ang paghihirap nito ay maranasan niya. Ibang klase yon. Ibang klaseng pag-iidolo. Ibang klaseng pangongopya. Sino rito nakaranas ng mangopya? Oh, di ba? Iba-ibang klaseng pangongopya. Pwedeng imahe. Pwedeng isang bagay. Ako, talagang hustler ako mangopya nung high school eh. Ako, walang tatalo sa akin, ha? Kagabi ho, ay nagkaroon kami ng biglaang pagkikita ng aking mga kaeskwela. Galing ho kasi sila sa iba't ibang lugar. Umattend ng kasal, supposed to be dapat ako'y ng dibu, dapat nandun ako. Nag-usap-usap, di ba gano'n naman eh, pag-uusapan kung sino ka at ano ka. Talagang ang layo-layo ko naman kung sino at ano ko dati. Ay dati naman talagang kalahati ng buhok ko, krukat. Kalahati ng buhok ko, mahaba. Talaga namang ang aking tenga hanggang ngayon, 6. Tig 3 rito, 3 rito. Kung uso tatunon, naku po, pati esophagus ko, baka patatuan ko na nun eh. Sa taas ng self-pity insecurity ko, gusto ko may napapansin sa buhay ko. Nung na kahit na pumangit ang imahe ko, minsan yung self-pity and insecurities natin, kapag hindi natin na-handle at binigay sa Diyos, magpapahamak sa atin. The more na ako ay sinisiraan nung araw, mas gusto ko, bakit sikat ka? Kasi napag-uusapan ka. And I don't care, pangit man ang pag-uusap patungkol sa akin, wala akong pakialam, mahalaga, sumisikat ako. Aba, iba na pala. Kapag nakilala mo ang Panginoon, may iingatan ka na pala. Ito ay ang imahe ni Jesucristo na pinahihiram sa iyo. Amen ba? Kasi taglay mo na ngayon ang imahe ni Kristo. Kapag ikaw ay lumaban ng patas sa sanlibutan, ano sasabihin? Kristiyano pa naman yan. Born again pa naman. Ano ang tinitira sa'yo? Ikaw ba si Eden? Ikaw ba si Obet? Ikaw ba si Angie? Hindi. Ang tinitira sa'yo kung sino yung sinasamba mo. Yan ba born again, nangungupit, nagmumura, mainitin ang ulo? Di ba ang sakit nun? Ako na lang ang tirahin mo, wag si Kristo, pero hindi. Whether you like it or not, ang dala mo ngayon ay imahe ni Kristo. Kaya ang iingatan mo, hindi kung anong apelido mo, hindi kung anong lahi mo, kundi ang imahe ni Kristo. Pinapalakpakan po yon. Ligyan po natin ng historical background ang Book of Philippians. Pagka binasa po natin ang Philippians, ang aklat ng Pilipos ay isa sa 4 na liham na isinulat ni Pablo habang siya'y nasa bilangguan. Grabe partida, nasa bilangguan. Pero ito ay may isinulat na 4 na libro. Ito ay Pilipos, Colosas, Efeso at Pilimon. Ito'y naglalaman tungkol sa kagalakan ng paglilingkod kay Kristo. Pag may kinalaman sa pagsasakripisyo. At siya din na inuutos ditong, rejoice to the Lord always. And again, I said, rejoice. Galing sa isang taong nakabilanggo. At ang sinasabihan niya, ay ang mga taong nasa labas. Grabe, no? Galing na strength niya. Ang pangunahing tema ng liham ay hikayatin ang mga taga-Pilipos na mamuhay bilang mga mamamayan ng isang makalangit ng lungsod na lumalago sa kanilang pangako na maglilingkod sa Diyos sa isa't isa. Sino rito nangako sa Lord, paglilingkuran kita? Lahat tayo, di ba? Ang team song dapat niyan, buhay ko may aking iaalay bilang handog sa'yo, Panginoong Jesus. Nangako ka eh. Saan ka nangako? Hindi sa tao, sa Diyos. Kaya kahit nasasaktan ka sa tao, hindi ka sa tao nangako, kundi sa Diyos, magtutuloy at maglilingkod ka pa rin. Tinuturo sila ni Pablo kay Jesus bilang pinakamataas na halimbawa ng ganitong paraan ng pamumuhay at hinihimok silang tularan si Pablo mismo.
sina Timoteo, Epaphroditus, habang sinusundan nila ang mga yapak ni Jesus. And then, pagdating sa Kabanata 3, binalaan sila ni Apostol Pablo laban sa mga mapagkunwaring relihiyon na nagsisikap na sundin ang batas ni Moses. Kasi nasa New Testament na. Nandun na si Jesus. But it doesn't mean na bastusin nyo ang kautusan ni Moses. Hindi po yon. Ang kautusan ni Moses ay naging hagdan tulay patungo sa New Testament na namatay si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Na siyang tutularan ay hindi si Moses na mainitin ang ulo at bulol. May depekto na ang kaluluwa, may depekto pa ang pisikal. Ipinakita dito na si Jesus ay walang depekto maging naging tao siya at Diyos na totoo. Itinuro niya na bilang mga tunay na mananampalataya na ipanganak na muli. Naranasan na natin ang pagtutuli ng puso at dapat nating ipagmalaki ang ginawa ni Jesucristo at hindi sa kung ano ang magagawa natin sa sarili nating lakas. Tandaan po natin, kapos ang lakas ng bawat isa para baguhin mo ang iyong sarili at bumago ng ibang tao. Ako kahit na ang mga anak ko, pinalaki ko bilang Kristiyano, walang linggo ng buhay nila na uma-absent yan. Maliban lamang po, emergency for the glory of God. Kung may perfect attendance, pamilya ko po iyon. Sagrado sa amin ang araw ng linggo, hindi pwedeng ipagpalit ng kahit sino at kahit anuman. Pero hindi sukatan iyon para baguhin ko ang buhay ng mga anak ko. Para makasama ko sila sa langit. Bahagi lang yon. Dahil ang bawat isa ay may desisyon ng pagpasok sa langit. Kaya madalas kong sabihin sa mga anak ko, kahit ibuhos ko, dugo ko sa paglilingkod ko para lamang isama ko kayo, hindi ako ang magsasama sa inyo sa langit, kundi ang Panginoong Jesus. Sundan lang natin si Jesus. Huwag kayong titingin sa kaliwa, sa kanan, sa gitna, o sa likod. Doon lang sa patutunguhan mo kung saan namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli para tayo'y magkasama-sama sa langit. Walang hawakan ng damit para maligtas. Nung panahon ni Jesucristo, may humawak sa laylayan ng damit niya para gumaling. Pero hindi pwedeng hawakan ang ladlaran ng damit mo, ng anak mo, ng sino man para maligtas. Kanya-kanyang desisyon. Ano bahagi natin? Huwag tumigil. Huwag huminto. Dahil kung may titingnan ng Diyos, ay ikaw para sa pamilya mo, para bigyan ka ng pabor. Nandyan po ba kayo? Alam nyo, iba yung corporate blessing sa individual blessing o personal blessing. Eto sino rito may toothbrush? Pinapagamit mo sa mga anak mo at sa asawa mo? Yak! Sino rito may toothpaste? Pero yun, pwede mong pagamit kahit kanino. Tama ba ako? So yung toothpaste, corporate yun. Pero yung toothbrush, personal mo yun. Hindi nga, wala rito nagpapagamit. Pero nga, hindi, joke lang. Personal mo yun Kaya nga ang pagtanggap kay Kristo ay my personal Savior. Kaya walang pakialaman ng pagsamba. May sumasambang nakadilat pero hindi ibig sabihin na pupuspos. May sumasambang hindi nabuhal pero hindi ibig sabihin ay kinapos. Kaya tayo'y may kanya-kanyang relasyon. Intro pa lang yon dahil matagal akong absent. Dodoblehin kong preaching ko. Introduction. What is a reflection? A reflection is the image of something in a mirror or on any reflective surface. Tingnan po natin Sino rito may salamin? Nanalamin kayo. Ang problema, nalimutan nyo kung ano itsura nyo. O, di ba? Yun ang sabi ng Bible Kapag may salamin ka, Kuya Willie, sino nakikita mo dyan? Si Eddie Gutierrez ba? Uy, Charity po, ikaw. Kamukha mo lang yun. Di ba? Kapag ikaw sis, nanalamin ka, sino nakita mo? Si Marian Rivera ba? Hindi. Kakambal mo lang yun. Di ba? Wala kang ibang makikita dyan, kundi ikaw mismo. Nandyan po ba kayo? Yung nakikita mo sa salamin, gagalaw lang yon kapag gumalaw ka. Kapag binuka mo bibig mo. Kapag kumilos ka. Pero kapag hindi ka kumilos at pilitin mong gumalaw kung sino yung nasa salamin, hindi gigilaw yon. Kasi ikaw yon. Ikaw ang magpapagalaw ng nakikita mo dun sa salamin. That is reflection. Ganon ang ibig sabihin ng ng reflecting the image of Christ. As a followers of Christ, we are to be a reflection as a servant. It is our prerogative to His reflection. And to reflect Christ
is to, number 1, letter R, is reflect, replicate his mindset. Everybody say, replicate his mindset. Naisip niyo ba, paano kaya mag-isip si Jesus? Paano kaya niya isipan? Kapag nasasaktan siya sa isang tao, paano niya iniisipan to? Minsan, grabe, binugbog mo na pala sa isip, pero nakangiti ka pa no? Para nung araw ako, napakamainggiting ko, yung mga classmate ko, pag may bagong kumpo shoes. Alam niyo yun, mga kaidadan ko. Di ba, 1987 graduate. Pag may kumpo shoes ka, parang wow, ibang klase, kumpo shoes. Pero pag umulan yan at bagong laba, bumubula yan no? Alam mo, pag may mga bagong kumpo shoes, yung mga kaklasmate ko, at ako po ay luma na, namumuti-muti na kasi yun pag nilalaban. Sabi ko, maputol sana mga paa nyo. Madapa sana kayo. Pero nakangiti ako. Sabi ng isip ko, maputol sana paa mo. Kaya ho nakita ko na napakahalaga ng takbo ng isipan ng bawat isa. Nilalaro yan ng kaaway ayon sa iyong nakikita. Kaya nga po tinira ang kahinaan ni David nang titigan niya ang isang babaeng hubad. Naglaro na sa isipan ang lust of the mind. Because our mindset greatly affects our lifestyle. Our action are the indicators of the things that we think of, for it is the reflection of our thoughts. That is why we need to guard our minds and think like Jesus. Malaki po ang epekto ng ating mindset sa ating pamumuhay. Ang ating mga kilos, ang ating mga kilos ay tagapagpahiwatig ng mga bagay na ating iniisip. Dahil ito ay salamin ng ating iniisip. Kaya naman kailangan nating bantayan ang ating isipan at mag-isip ng tulad ni Jesus. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, finally, everybody say finally. Sa isa daw salita o sulat, sa isang pagsasabi, isa daw po sa dapat bigyan ng diin yung salitang finally. Everybody say finally. Bigyan daw po ito ng diin at ito ay unawain at tunay na panghawakan. Sabi rito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, sabay-sabay nga tayo para mapunta sa isip. 1, 2, 3, Philippians chapter 4, verse 8. Game. 1, 2, 3, go! Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Palakpakan natin sarili natin. Very good, children. Ito daw ang sabi ni Apostol Pablo. Dapat ang maging kaisipan natin ay true, novel, right, pure. Bakit po? Kasi lahat ng bagay sa mundo na magaganda, laging pinasisinungalingan ng kaaway. Makakita ka lang ng taong hindi ka pinansin, sabi mo galito, naiingit sa akin to. Di ba? Chinek mo lahat ng nag-like at bumati sa'yo ng birthday. Meron kang partikular na tao na inabangan. Sa 1,000 bumate, yung isa hindi bumate. Malapit pa sa'yo, kaapelido mo pa. Kaya naglaro isip mo. Sabi mo, inggit to, di bumate yung pala walang internet. Diba? Minsan, inuubos ng kaaway ang matinong kaisipan natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tumatanda tayo ng paurong, hindi pasulong. Marami tayong dapat isipin. Sabi nga ng tatay ko, isipin nyo magkapera, hindi yung isipin nyo paano manira. Kung sa paninira ng isipan, nagkakapera ka, mag-isip ka na ng pinakamarumi, baka mas maraming pera ka makuha. Hindi. Nilalaso natin ang ating kaluluwa sa tuwing ini-entertain natin ang maruruming kaisipan. Tingnan nyo to ha. The human mind is amazing. Nailagay ko ba yon? The human mind is amazing. It has great power to do good or evil. It has the power to shape a person's life. What we think about is what we are or what we do. Sa Tagalog po, kahanga-hanga ang isip ng tao. Ito'y may malaking kapangyarihang gumawa ng mabuti o masama. May kapangyarihan itong hubugin ang buhay ng isang tao. Kung anong iniisip natin ay kung ano tayo at kung ano ang ginagawa natin. Pansinin po natin, kapag ang isipang ito'y mahina at sinabi mong hindi, kaya ko to, nakikita mo lumalakas ka. May puwersa na yung isipan mo, wag madrain at i-divert mo. Imbes kagabi, usapan kami, sabi niya, pag tumatanda ka na pala, pinipili mo na rin kung ano panonoorin mo. Hindi ba nga nakakatakot, nakakaiyak, malungkot. Gusto mo yung tatawa ka ng tatawa. Tama ho ba mga tumatanda na? Ayaw mo na ng argumento.
Pag pinipilit niyang puti ang blue, sige, puti! Magkasundo lang tayo! Diba? Ayaw mo na ng mahabang usapan na hindi kayo nagkakaintindihan. Susuko ka na agad sa ngalan ng pag-aayos. Sapagkat minsan, mas mainam na maging mabuti kaysa tama. Tama po ba? Pero hindi ko naman sinasabing patuloy kang magiging kawawa. Kapag tumatanda ka na, pati mga taong gusto mo makausap, pinipili mo na lang. Pati mga lugar na gusto mong puntahan. Dati nung bata ka pa, the more na maingay, come on, enjoy na enjoy ka. Ngayon, sinasaway mo na pati kapitbahay. Diyos ko, 9:00, nagbibidyoke, gusto mo na ipabarangay. Hindi naman sa'yo ang lupain. Pati mga asong tumatahol, gusto mong palason. Kasi gusto mo ng katahimikan. Pero tandaan po natin, wala sa edad ang tunay na kapayapaan at katahimikan sapagkat kung kilala natin si Jesus na naglalambong at naglalagay ng tunay na katiwasayan, mapapayapa po ang buhay. Amen. Palakpak naman kayo. Romans chapter 12, verse 9, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi ni John Alston, if you don't control your mind, someone else will. Kaya minsan, kapag ang isang matalinong tao ay isinama mo sa 99 na mababa ang isipan, pwedeng ma-divert ang isang matalinong tao ng 99 kapag siya'y mahina sa buhay niya. Pero iba si Joseph. Sinama siya sa bilangguan na barubal ang buhay, pero hindi na bago ang buhay ng mga barubal na buhay. Nanatili ang linis ng kanyang buhay sapagkat may direksyon ang kanyang isipan. Tandaan nyo, tingin ho sa maganda. Saan kayo nakatingin eh? Tandaan nyo to, hindi tayo basta mapapabagsak ng anumang pinagdadaanan natin kapag may direction ang ating isipan. Tandaan niyo po yan. Hindi tayo basta manghihina kapag ang isipan po natin ay nakatuon kay Jesus. Amen ba? Kapag ang isipan po natin ay divert ng kanyang salita, kahit na nasa kumunoy ka ng pagsubok, alam mong makakaalis ka sa kumunoy na yan sapagkat may pangako ang Diyos na binubulay ang iyong isipan. Kaya ano sabi ng Bible? Meditate my word day and night. Not meditate your problem day and night. Wala. My word. Meditate the word of God day and night. So napakahalaga ng takbo ng isip para tumakbo ng matiwasay ang buhay. Number 2, letter E. Sana matapos ko. Reflect, letter E, exhibit his character. Alam po natin yung exhibit, di ba? Yung pagkahalimbawa, may mga painting, so i-exhibit yung pininta, or kapag may product ka, i-exhibit yun. Ito po ay pagpapakita ng iyong produkto, ng iyong galing at husay, at mag-iengganyo sa tao. At kapag ito'y nagustuhan, name it the price. So, hindi biro ang pag-i-exhibit, pinipili yan, dumadaan sa proseso. Lalo na kapag ito'y bonggahan. Hindi basta-basta kukuha yan para i-exhibit. Titingnan kung makapapasa. In order to exhibit God's character, you must first know and experience His character in your life. Your daily walk with God and personal relationship with Him is essential in knowing Him and imitating Him. Upang makita natin ang katangian ng Diyos, kailangan mo munang malaman at maranasan ang kanyang katangian sa buhay mo. Ang iyong pang-araw-araw na paglalakad kasama ang Diyos at ang personal na kaugnayan sa Kanya ay mahalaga sa pagkilala sa Kanya at pagtulad sa Kanya. Hindi pwede po na tumulad ka sa isang tao na hindi mo kilala. Di ba? Hindi pwede. Minsan magkakasama po kami, nag-groceries kami. Sabi ng mga anak ko, Mami, si ano? Mami, si ano? Sabi ko, si ano? Sige no, binanggit yung pangalan. Mami, sikat na vlogger yun, di mo ba kilala? Sabi ko, hindi. Tara, pa-picture tayo, Mami. Sino ba siya? Kahit ikwento mo, dahil wala akong karanasan sa kanya at di ko siya nakikita, hindi ako interesado. Kaya naman pala yung iba, nagkagulo para magpa-picture. Ako hindi. Siya magpa-picture sa akin. Hindi, joke lang. Di ba? Hindi, wala akong karanasang nakita ko siya eh. Hindi ko siya napanood. Siguro kung nakita ko siya, napanood ko siya, makikiisa ako para pumirma sa kanya, magpapirma sa kanya at magpa-picture. Sa Panginoon, kapag wala kang karanasan, anong kwento mo? Anong gagayahin mo sa Kanya?
Anong pangahawakan mo? Come on, JIL May Kawayan at nasa FB Live. Dapat araw-araw humingiling tayo ng karanasan kay Lord. Amen? O, ito may kwento na naman ako, nagpakilig sa akin. Nahihiya po ako kay Pastora Helen na magpaluto ng sinigang sa bayabas. Kasi, open up ko na. Kasi nung isang araw sabi ko, may bibigyan ko sa'yo. Kasi binless ako ni Lord, so binahagian ko siya. Nung pagkahagahi ko siya nung kahapon, nung gabi gusto ko magpaluto. Sabi ko, parang pangit naman. Para namang inuto ko siya, nag-love gift ako, and then pagluto mo ko. And then I pray. Lord, alam ko pagka may blessing si Helen, mamimigay. Ilagay mo ko sa puso niya. Ilagay mo yung tamang gusto ko. Heto na, nag-message. Pas, house ka? Oo. Nagluto, punta ka ng church? Sabi ko, oo. Nagluto ako ng sinigang na bangus sa bayabas. Akala, para sa mga pastor, pero sa'yo lang yon. Yung iba gulay. Imagine that, di ba nakakakilig? Binulong ni Lord sa kanya ang gusto ko. Every day in my life, kesa naman mapahiya, maka-offend, at mabalita ka, pastorang nangihingi. O de kay Lord na ako manghingi, sabihin na lang sa'yo, de pag kinunbi ka, de padala mo, yun lang yun. Palakpakan natin si Lord. Di ba? 1 Peter chapter 1, 14-16 says, as obedient children, do not conform to the evil desire you had when you live in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Sabi nung isang quotation, people are interested by talent, but God is impressed by character. Be more concerned with your character than your reputation because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. Minsan, masyado nating iniingatan ang ating reputasyon, ang ating apelido, ang ating asosasyon, ang ating lahi. Pero sa totoo lang, iisipin pa rin ng Diyos. Iisipin pa rin ng taong gusto nilang isipin sa'yo at isa lang ang pag-iisip ng Diyos sa'yo. Ang gusto niya ay makabalik ka sa Kanya. Minsan tinatakpan ng ating karakter at galing, tinatakpan ng ating talent, ang ating karakter. Madali naman po talaga namang maka-entice ang talent. Kaya naman may mga iniidolo tayo. Pero subukan mo kaya yung iniidolo mo na napakagandang kumanta, sumayaw. Sundan mo sa dressing room at sinigawan ka, idolo mo pa kaya yon? Sipa-sipain ka, laitin ka, kahit nagagandahan ka sa boses niya. Ayaw mo na sa kanya. Kasi, yun ang nagtulak sa iyo palabas sa pagkakaidolo mo sa kanya kung anong karakter niya, hindi ang talent niya. Sa huli, ang ihaharap po natin sa Diyos ay hindi ang ating talento, kundi ang ating karakter. Tandaan, sa pagpapatuloy kay Kristo, daraan tayo sa pagtutuli ng puso at pagtatabas ng isip upang dumalisay ang ating buhay at magbigay ng kalwalatian sa kanyang pangalan. Number 3, letter F. Follow His influence. Follow His influence. Following God's influence is to walk in the light of His Word and stay according to His will. Psalms 119 verse 105 says, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Favorite song ko to eh. Kaya nakabisado ko eh. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. So gusto kong tutugtog dito si Kuya Celo. Grami po yung sa rolling. Ang salita mo'y tanglaw sa aking diraraanan, liwanag sa aking patutunguhan. Yung impluensya ng Diyos ay kailangang ma-impluensyahan tayo at maka-impluensya sa iba sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sabi ng Ephesians chapter 5, verse 15-17, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Napakahalaga kung paano tayo mabubuhay at ingatan ang buhay na ito. Minsan nakita ko po no? Hindi sinasadya. College ako noon dito sa Our Lady of Fatima College. Merong isang area po dyan, paglabas mong ganyan. May talagang mga, nung araw, may naghahablot may nangahablot. Nakaganyan yung braso nung may humablot talaga nung bracelet niya. Alam mo ba, habang hinahablot, nakikipaghablutan din siya. Tumatakbo yung bus, nakikipaghablutan siya. Ano ba mahalaga sa'yo, yung bracelet mo o yung braso mo? Makuha mo man yung bracelet mo, kung wala ka ng braso, saan mo ilalagay yung bracelet mo? Minsan mali tayo ng iniingatan.
Hindi ko sinabing wag mong ingatan ang yaman mo. Ipangalandakan mo, yung mamahalin mong cellphone. Sige, kahit saan mo gamitin yan. Pero pansinin mo, pag ang cellphone mo, pipitsugin kahit saan ka nagme-message, nagte-text. Pero kapag iPhone 15 Pro Max, sa bulsa mo tinetext yan. O kaya pupunta ka sa CR. Depende sa value ng iyong iniingatan, itinataya ang buhay. Sana naman, itaya ang buhay kay Kristo, hindi sa anumang bagay. Amen! Tulog ho ba kayo? O, di ba? Be very careful. Ang dami-dami nating hinahanap, hinahabol. Kaya ang nangyayari, mas tulala tayo kesa mas gising sa katotohanan. Ito lang po. Totoong buhay. Kapag ang pagsinta natin ay kay Jesus at iniirog natin siyang lubos, naku, makatayan. Tingnan ko lang kung hindi niya utusan ng biyaya upang sa'yo'y dumaluhong na tunay sa'yo. Amen? Walang nagsinta at umirog sa Diyos at sumunod na hindi hinabol ng pagpapala. One time, may dumaan po sa barbershop. Alam nyo na to. Sabi ko, di bale full tank naman ang sasakyan, pero wala kaming extra. Tama-tama, kumpleto pa naman kaming magpapamilya. Hindi ko alam kung ano yun pero walang okasyon, parang matitipid ang pagkain namin. Pagkakataon na para mag-bonding po kami. May dumaan sa barbershop, siyang alis namin. Sabi niya, Pastora, nandito ako sa barbershop, sarado po. Sabi ko, naku, pasensya na po kayo. Sabi niya, may ibibigay pa naman po ako, umalis pala kayo, baka para magamit nyo na. Sabi ko, umalis po kami eh. Sayang po, sa isip ko, kung pera yan, sana i-Gcash niya. Di ba? Madali na mag-love gift ngayon. Pastora, umalis ka agad eh, Gcash mo. Joke lang yun, mamaya pa-practice nun. Speaker ako mamaya sa Giginto, it's all about generous giving. Sabi niya, okay po. Tapos sabi ni Kat, kaya na tayo dyan sa Inasalo, dyan sa May Kawayan, bago tayo pumasok ng superhighway. Sabi ko, sige, kain kami. Saan na ho ba kayo banda? Sabi, nagte-text. Sabi ko, nandito ho ako sa Inasal. Sabi niya, ganun po ba? Sa Inasal, may katapat na yon. Loyal ba yon? Tama po ba? Yung padala. Sabi niya, ay tama po. Sabi niya ganun. Sige po, nandito rin ako sa Loyal. Dito ko na lang po padala. Pagkatapos tumawid na lang kayo para kunin nyo. Imagine, iniwan ko ang bahay ko, nandun yung magpapala, pero hinabol pa rin ako ng pagpapala ng taong nagdala ng pagpapala. Kapag ang biyaya ay para sa inyo, come on, JIL! You don't have to struggle! Hindi kayo dapat magmukhang timawa pagdating sa pagpapala. Kayo, pag may mga anak kayo, gusto nyo bang mukhang kawawa dahil timawa? Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Matanda na ako at maputi ang aking buhok, sabi ng isang matalinong tao, wala akong nakitang sumunod na nagdahop. Ipakikita ng Diyos ang kaibahan na naglilingkod sa di naglilingkod, ang nananampalataya sa di nananampalataya. Maimpluwensyahan ka nawa ng pangako ng Diyos. Amen. Anong letter na ba ako? Haba-haba pa. Letter L. Reflect. Live by His humility. Jesus lived to serve and not to be served. And so we are, as His followers, we need to imitate His heart of being a servant. Matapos imitate the mind of Christ, imitate the heart of God, being a servant. Philippians chapter 2, verse 6 to 7, who being in the very nature, God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nakakatuwa po iba ang puso ng Lord. Ibang pagiging servant niya. Napakababa ng Panginoon. Nung pumunta po kami ng Israel, sa Bethlehem po kami napunta. Doon, nag-check-in po kami doon. Alam nyo ba sa Bethlehem, ano nga yun? Nasa vlog, panoorin nyo. Bethlehem, yung lugar mismo. Hindi, sa Bethlehem, di ba Bethlehem tayo nagpunta? Hindi ba, hindi kagandahan mahirap na lugar. Pero doon pinunta, doon pinili ng Diyos lugar na pinakaaba, kung saan siya ipinanganak, sa Nazareth, sa Bethlehem, na pwede naman sa isang iglap ang Panginoong Ama sa langit kapag isisilang na ang kanyang bugtong na anak ay lumika ng isang malapalasyo na titira ng sanggol na si Jesucristo. Pinakaabang
pagsilang at pinanakakaawang kamatayan ay tinanggap ni Jesus. Hindi ho kasi natin kayang umakyat sa langit para abutin siya. Kung dadating siya bilang presidente ng buong mundo, hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Minarapat niyang maging pinakaaba para lahat ng tao ay makalapit sa kanya. Mahirap mo maglingkod kapag dala natin ang ere natin sa sanlibutan. Ang titulong pinagtiyagaan natin, ang pinagpawisan natin at pinagugulan ng napakaraming pagpupuyat at napakarami mong diploma at kinikilala at pinapalakpakan sa iba, sa labas. At pagdating sa loob ay you are a servant. Naglilinis ng CR, nagtitimpla ng kape ng mga lingkod ng Diyos, nagwawalis. Inuutusan ng mas matalino ka kaysa sa nag-uutos sa'yo. Pero that is a servant. Yun yung servant. Nung ako po'y mag-EGR, pastor na ako, town pastor na may Kawayan. Ang hirap. Kasi, spiritual guide ako, so ikaw ang magtitimpla ng coffee sa lahat na nag-EGR. Sasama mo sa CR, hirap na hirap ako. Kasi ilan yung kahawak ko, 15. 15, titimpla mo ng kape, bibigyan mo candy, gigisingin mo pag natutulog. Naku, pagod na pagod ako. Mas pagod ako spiritual guide kaysa nag-preach. Kasi titiyakin mo kung tulog na sila. Sabi ko, kaya, salagang pag naglingkod ka sa Lord, mamamatay ka para sa iyong sarili, para makita mong may Jesus na magtataas sa iyo. Ang trabaho po ng tao ay ibaba ang kanyang sarili at ang trabaho ng Diyos ay itaas ang lahat ng taong ibinaba ang kanyang sarili. Kung gusto mo ng maalwang buhay, maaliwalas, puno ng kasiyahan, mabuhay kang payapa, hayaan mo sa lahat ng pagmamataas ay maging mababa ka. Sabi ng isang pastor, if you want to see the kingdom of God, come down from the mountain of pride. Yung kingdom ng Lord ay nakikita ng mga taong mabababa. Pero hindi biro ang pagiging mababa. Iinsultuhin minsan ang sarili mo. Minsan, yung pinaka-iniingatan mo, nadudurog, ano? Minsan kapag sobrang taas mo, kakalad ka rin ka talaga para maging dapang-dapa ka at ang Diyos ang magtaas sa'yo. Mahirap na minsan ay madapa at ayaw mong tumayo, mahirap magpakalangoy-langoy sa lahat ng uri na magbabagsak sa'yo. O letter, Number 5, letter E, express His love. We are to be an extension of God's love and compassion for others. To love like Him includes unconditional forgiveness to others. Masasabing ito po yata ang pinakamahirap na bahagi ng pagdaraanan ng tao, ang magmahal. Bakit po? Sabihin niyo, bakit? Uulitin ko Masasabi ko po na ito yata ang pinakamahirap na bahagi na pagdaraanan ng tao, ang pagmamahal o ang magmahal. Bakit po? Dahil hindi lamang sa mga taong gusto mong mahalin, hindi lamang sa mga taong nagmamahal din sa'yo, subalit higit sa lahat, maging sa mga taong ayaw mong mahalin, mga taong mahirap mahalin, mga taong nanakit sa'yo. Pagmamahal na may kasamang ando ng pagpapatawad, dahil kung may isang sukatan ng paglilingkod, ay walang iba kundi ang pagmamahal. Nararamdaman po yun Kaya nga po lagi sinasabi natin, ang lahat ng paglilingkod natin, lagyan natin ng puso. O sige, social media na lang. Di ba kapag ka po nag-post ka ng picture, ang daming heart, ang saya mo. Huy, pinusuan! Di ba, minsan may pinusuan ako, nag-message pa, salamat po sa pagpuso, pastora. Di ba? Pagka yung ating mga gusto sa buhay, laging may puso, at ang ginagawa nating paglilingkod may puso. Jackpot ka nung kay Lord. Pati nga sa pagsambi, hindi ka kumanta lang, hindi mo pinaraanan lamang ang awit. Pati sa pagtugtog, dama mo, may puso iyon. May puso. At tumataas ang anointing kapag ang paglilingkod natin, may puso. Kaya nga meron pong isang team ng basketball. Ano sabi doon? Ano yun? Gilas? Puso, di ba? Puso. Dahil kapag puso po ang ating pinadadama, puso ni Jesus ang ating ginagamit, nandun lagi ang pagpapatawad. Romans 13:8. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. May kausap po ako, sabi niya, Pas, maraming salamat.
Kasi nung matinding-matindi yung pinagdadaanan niya, ako yung nakausap niya. Kinuwento niya, sakit talaga. Ako nga pinipigilan ko sarili ko eh. Dahil inilalagay ko, sabi nga, para daw maranasan mo ang tamang pagka-counsel at dapat tama ang puso mo, lumagay ka sa kalagayan niya. Nung lumagay ako, gusto ko sana ganito. Ha, ganon? Lasunin mo kaya yan? Yun ang nasa isip ko eh. Sagiin mo kaya yan ng motor pag nakita mo. Yun ang nasa isip, yung makalamang isipan. Pero alam mo, lumabas sa isip ko, sabi ko, sa bibig ko, alam mo, sa kalagayan mong yan, hindi ganun kadali ang magpatawad. Pero utusan mong sarili mong magpatawad. Tulungan mong sarili mong magpatawad. Alam kong hindi biglaan na bukas pagising mo, pinatawad mo na siya. Pero araw-araw, kung may awit na pipiliin kita araw-araw, sana piliin mo ring magpatawad araw-araw. At magreserba ka agad at magbaon sa mga taong mahal mo na hindi pa nananakit sa'yo, meron ka ng baong patatawarin ko ito sakaling saktan ako. At tandaan po natin, hindi tayo makakaiwas sa iba't ibang pagsubok para lamang maging tunay ang pagmamahal sa ating puso. Matthew 22:37-39, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart." Dapat ang pagmamahal sa Diyos galing sa puso, with all your soul, kasama ang inyong kaluluwa na nakapasok ang 5 sentido. With all your mind, di mo siya mahal, nasa isip lang, kundi sa isip, puso at kaluluwa. And this is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Alam mo kung gaano kabigat to, you love your neighbor as yourself? Makinig mo mabuti, tingin uli sa maganda. Pag pumili ka ng bag, siyempre yung maganda. Mahal mo sarili mo eh. Bumili ka ng Louis Vuitton. Pak! Eh nakita mo yung mahal mong kaibigan. Bibili mo rin siya ng Louis Vuitton. Ganun daw yung Ibig sabihin kasi, love others as yourself. Hindi yung kapag bumili ka ng Louis Vuitton, birthday ng kaibigan mo, bumili ka ng Ajax, may kasabay na free na bag, bibigay mo sa kanya, may tatakpang Ajax, super luminis. Binalot mo lang na magandang balutan. So, ibig sabihin, hindi mo mahal. Ganun daw yun eh. Narinig ko lang na paliwanag. Pero totoo, di ba? Minsan, ang pagbibigay, depende sa itsura at depende kung sino eh. Naalala, di ba? Minsan, hindi naman niya alam kung ano lasa ng peanut butter eh. Bibigyan ko to ng pangmaliitan lang. Yung pangmalakasang peanut butter na merong mani, tsaka kasoy, naku, grabe yun. Samahan mo ng strawberry jam, naku po, i-toasted mo yung tinapay, subukan nyo. Uwi na kayo, sarap. Diba? Bibigay mo yun doon sa gusto mo eh. Pagmamahal pala'y walang dapat piliin kapag inutusan ka ng Diyos. Dahil iyon ay puso ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Letter C, conform to His Spirit. In imitating Christ, malapit na po ako matapos, in imitating Christ, we must acknowledge that we cannot do it on our strength, for it is the nature of our flesh to seek the world, but with the empowering presence of His Spirit, we can fully conform to the image of Jesus. 2 Corinthians chapter 3, verse 5-6, you don't see ourselves as capable enough to do anything in our own strength, for our true competence flows from God's empowering presence. Hindi ho natin kilala ang ating sarili, kaya dapat makilala natin si Jesus at makita natin ang kahinaan ng ating sarili. Tanging ang kanyang espiritu magbibigay lakas upang mapagtagumpayan natin lahat ng hamon sa buhay. And number 7, huli, take part in His suffering. To imitate Christ is to also take part in His suffering. As Jesus have died in order for us to have life, we must also die to ourselves and live for Him. Walang sumunod, naglingkod, at nagmahal sa Diyos na hindi nakaranas ng pagtitiis sa iba't ibang pagdurusa para sa buhay na walang hanggan. Tingin lang sa Lord kapag dumadating ang pagdurusa at pagtitiis. At habang tayo nakatingin sa ating Panginoon, sa panahong tayo'y pinag-uusig, ang kalakasan ng siyang mangingibabaw sa ating damdamin. Kung bakit kasi ang pagsubok, minsan ina-armalite tayo ng problema. Alam niyo yung armalite? Pag binaril yun, patay ka agad doon, hindi isang bala lang lumalabas. Minsan ina-armalite tayo ng problema at pagsubok. Parang si Job.
Sabay-sabay, namatay lahat ng anak, naubos ang kabuhayan, binungaan ng asawa, nagkasakit. Siguro hindi extreme yung kalagayan mo. Wala kang pera ngayon, nawalan ka ng trabaho, nagkasakit pa yung anak mo, tapos siniwalayan ka pa ng asawa mo. Komplikado pa ngayon ang sitwasyon mo. Armalite. Kung sana, no, ang problema, nagpapa-appointment. Sa isang buwan sana, gipit lang. Then the next month is konting sakit. Then the other month, medyo nagkaroon kami ng konting away ng asawa ko, pero lambingan agad. Hindi. Hindi kagaya sa ospital, kahit minsan medyo gusto mo na magpapa-appointment ka pa. Maghihintay ka pa ng turn mo kahit na may masakit na hanggat hindi ka naghihingalo. Kasi may nauna eh. Diba? May appointment. May mga pag-order ka ng pagkain. Diba? Mapipili mo eh. Darating sa'yo. Pwede mong ibalik pag di yun ang in-order mo. Pero pagka dumating ang lalamove ng problema, pwede mong ba sabihin, ay, hindi ito ang address. Sa kabila. Hindi. Sa'yo yan eh. At pwede mo bang pigilan yan? Ops! Huwag kang darating! Kahirapan ng buhay! Parang habag mo na. In Jesus' name. Hindi nakukuha sa rebuke. Nandyan po ba kayo? Kapag susubukin at susubukin ka, nakita ko si Lucy. Sabi niya, hindi pa ako handa. Naulila po siya sa Amalas. 2 weeks ago, Lucy. Sabi niya, hindi pa ako handa. Ilang panahon pa, ilang oras pa sana, gusto ko pa pong yakapin, gusto ko pa pong makasamang tatay ko. Pero alam mo, nilagay ko siya sa isang balancing buhay. Lucy, nahirapan na si tatay, bigay mo na kay Lord kasi mas better ang magiging buhay niya doon. Oo, nasisiyahan kang yakapin siya, pero hindi na siya masaya. Bigay mo siya kay Lord. Oras lang Pero naging maganda ang kamatayan kasi bago mahuli ang lahat, tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Jackpot si tatay doon, nasa langit na. Kamusta po kayo? Kamusta po ang armalite ng pagsubok? Ang baril ng problema? Ang espada ng iba't ibang sitwasyon? Hindi ba makuha sa pag-ilag? Hindi ba makuha sa kung ano ang iyong labanan, ginagamit mo din ang lakas mo? Baka dapat ang maging sandatay pagluhod, pagpikit, at paglapit sa Diyos para lahat ng laban ay maipanalo at magtagumpay kang lubos. In conclusion po, as we gaze into the mirror, may we not just see ourselves, but we may see Christ reflected in us, transforming us into His likeness day by day. 2 Corinthians chapter 3, verse 18, tinatawagan ko na ang musikero natin. We can all draw close to Him with a veil removed from our faces. And with no veil, we all become like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord, Jesus. And Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Palakpakan natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Life is too short, mga kapatid. Wala makapagsasabi. Pwede niyong sabihin lahat. Isigaw ngayon kung kailan ang birthday niyo. Pero kaya niyo bang isigaw kung kailan ang araw ng kamatayan mo? Wala at ayaw mong isigaw yon. Pero salamat sa Lord, may panahon pa para hindi tayo maligaw. Meron tayong ways. Walang iba kundi ang kanyang salita. At meron tayong modelo na dapat gayahin para mapunta ng langit. Walang iba kundi si Jesus na nabuhay bilang tao, nasaktan, nasugatan, napahiya. Lahat ng pinagdadaanan mo, sunod-sunod man yan. Hindi nahihigit yan sa pinagdaanan ng Panginoon. Alam niya kung ano ang damdamin ng napapahiya, ng nasasaktan, ng nasusugatan, ng ipagkanulo at iwan. Alam niya ang lahat ng yon. Ikaw, kapatid, alam mo bang alam ng Lord kung anong pinagdadaanan mo ngayon? Kasama ho yan ang pagtatabas ng isip at pagtutuli ng puso ay daan para maging imahe ni Kristo. Ang buhay na ito para mabuhay tayo na may pagpapala sa daigdig na ito. Panginoon, hayaan mo na maging malapit ako sa iyo ngayon. Higit kailanman. Maging malapit ako sa iyo, higit kailanman. Let us lift our hands and let us worship the Lord our God.
Draw me close to you. Never let me go, Lord. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Lay it all down again. This is our worship, Lord. This is our prayer, oh God. Hear you say that I'm your friend. Hallelujah, Jesus. You are my desire. You are my desire. No one else will do, because nothing else will take your place, oh Jesus. One else will do. We give you praise, oh God. 'Cause nothing else Ora can barasika na take barala, shanda na basika na barala. to feel the warmth of your embrace. This is our prayer. Help me find a way. Bring me back to you. Bring me back to you. This is our cry, Lord. Hallelujah. This is our desire. You're all Come on, embrace the presence of God. Come on. JIL, may kawayan. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are here. You're all I Our want. prayer, oh God. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you. Come on, let us lift our voice. Let us lift our heart. You're all This is our cry, Lord. You're all I've ever needed. You're all I ever needed. This is our prayer, You're Lord. all I want. Hallelujah. Help me Give your best shot. Come on. This is our cry. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever need. And you're all I want. You're all I Help me want. know you are near. Help me know you are Help me know you are near, Lord. Help me know you are near. Help me know you are Help near. me know you are near. Nanyayahan po ba kayong manalangin sa pagkakataong ito? Sabihin po natin na maikling panalangin ito, Panginoong Yesus, sinusuko ko po sa iyo ang buong buhay ko, ang mga pangarap ko, ang mga nais ko, ang mga gusto ko. Tulungan mo akong higit na mas maging malapit sa iyo. Tulungan mo akong mahalin ka ng tama. Turuan mo akong lumakad sa kalooban mo. Binibigay ko po sa iyo ang lahat-lahat sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Kung na lang pong mananalangin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pakidantay niyo po ang inyong kamay mula ulo hanggang aming mga talampakan ay maranasan namin ang iyong presensya. Palakasin niyo po mga nangihina, ang nasa gitna ng kagulumihanan at kawalan ng kapayapaan ay panatagin niyo po sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po kaming lumakad sa nais mo. Pagalingin niyo po ang aming puso kung ito'y nasugatan. Pagalingin niyo po ang aming katawan kung ito'y may sakit karamdaman. Kung ang aming financial sa pagkakataong ito'y nakakaapekto sa aming isipan, Lord, magbubukas po kayo ng pinto ng pagpapala. Hindi kami dapat malunod sa pag-aalala, matakot sa buhay na ito. Mayaman kang Diyos at marami kang paraan. Lord, inaangkin po namin ang promotion sa iyong mga anak. Ang mga may negosyo ipalalaguin at palalakihin mo. We declare the Javis anointing, Lord, in the name of Jesus. We declare the Isaac anointing, the Isaac blessing, O God. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang nag-iisang buhay na ito.
Kaya maingat ko pong ibinabalik ang lahat ng papuri, pasalamat, kalawalatian. Sa tanging ngalan ni Jesus, ang lahat mo'y magsabi ng Amen.